Damang-dama raw ni Zaza Padilla ang puwang na iniwan ng pagpanaw ng pinakamamahal niyang si Dolphy. Nagpapalakas naman ngayon kay Zaza ang suporta ng mga anak nila at mga huling katagang ipinabaon sa kanya ng Comedy King. Saksi si Lar Santiago. Bagamat noon pa sinabi sa akin ni Jasha na handa siya sa anumang mangyayari sa minamahal niyang si Dolphy, bumuhos pa rin ang kanyang emosyon sa necrological service para sa hari ng komedya kagabi. I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweet days I found with you through the years. I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. At kanina, nang humarap sa amin sa media, sinabi ni Jasha na wala palang anumang paghahanda ang sasapat. Mahirap daw tanggapin ang pagkawala ng isang taong minahal at nakasama niya ng 23 taon. Siya, mahirap pa rin bang tanggapin? Oo naman. Kasi parang, nung nasa ospital pa lang, kasi nakapag-decide na kami noon na, sige, parang we will let go of one room. Kasi meron kaming family room, wag na natin i-keep ng kwarto para makapagbalik na tayo sa trabaho. Nagpapakatatagman, hindi maitago ng namumugto niyang mga mata ang kalungkutan. Ang puwang na iniwan ng pagkamatay ni Dolphy, damang-dama raw niya, lalo na sa umaga. Sa kanyang bawat paggising ngayon, wala na sa kanyang tabi si Dolphy. Mahirap talaga yun, mahirap. So, ganun lang, katulad kagabi, katabi ko si Nicole sa kama. And then sinabi ko talaga sa kanya, love you ko, good night. Tsaka minsan, I just call it, love you. Ganun lang ako ng ganun. Tapos naririnig ko, parang na-imagine ko yung boss niya, kulit mo Pilit daw niyang inaaliw ang sarili sa mga huling katagang ipinabaon sa kanya ni Dolphy bago ito tuluyang binawian ng buhay. Sabi ng mama ko, ba't di mo sinabi yung words na I love you? Because he said it to me. Kasi wala nga siyang boses dahil meron siyang trach dito sa leg niya. Yun talaga, sabi ko, ang swerte ko kasi nakita ko pa yun. Dahil sabi ko, love you. Makulit ako sa kanya eh. Kinukulit ko siya palagi dahil ayaw niya nga nakikita kaming malungkot at umiiyak. So, palaging ganung tono, love you, ganyan. I love you. Tapos, sabi niya bigla, sabi ko, oh my God, you're awake. Kasi nung day na yun, hindi mo na alam kung gising siya. Yan at ang pag-alalay ng mga anak nila ni Dolphy na sina Nicole at Zia at ng panganay na si Karil ang nagpapalakas daw sa kanya ngayon. I think it's a process naman talaga, di ba, Lar? Siyempre may proseso, may kanya. Hindi ko masasabi na sa isang tao na move on, hindi ba? Guidance lang, kakausapin. Kung kailangan namin grief counselor, gagawin namin as a family. Ang pagkaka-ospital at kalaunay pagyaon ni Dolphy, higit daw na nagpalapit sa kanya sa iba pang mga mahal sa buhay ng hari ng komedya. Siguro nangyari din yun na matagal siya sa ospital dahil kinakailangan namin talagang maging close sa isa't isa. So we're constantly texting each other and assuring each other that we will always be around, kung may kailangan ng tulong o kung may problema o kailangang maglabas ng sama ng loob, nandito lang kami para sa isa't isa. Sa linggo, ililibing na si Dolphy at pagkatapos nito, may plano na ba si Jasha at ang kanyang mga anak?
After Sunday, ang hirap nung araw na yan, hindi ba? Siguro magpapahinga. And nagsasama-sama talaga kami sa kwarto, palagi kami nag-uusap. Ganun lang. Ako si Lars Santiago, ang inyong saksi.